Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Hello, hello, hello sa ating mga tagapanood. Kamusta na po kayo? Ang dami-daming issues ng bayan, issues ng mga personal na buhay, issues ng kasalan na minsan di natin na nangyari. Alam ko yan. Ang dami-daming mga Yun. issues. Actually, kinilig ako doon. Kinilig ka? Oo, Oo. finally. Finally. Kahit ano sabihin mo, at least. Ang diba? tawag dyan, Oh. direct, tulungan mo ako dito. Yung sibat, ano nga ba yun? Harangin man ang sibat. Ano nga ba? Ano? Tulungan niyo ako dito, utang na loob. Ano nga ba yung ano yun? Pag nagmahal, gagawin ang lahat. Harangin mo na. Pag ang puso ay tumibok, Oo nga. ayan, o pag-ibig na makapangyarihan, Okay. hahamakin ang lahat. Masunod, ang gulo naman ang isip ko eh. Basta masasabi ko lang, mabuhay ang bagong kasal. Ayan, ako po yung... Mabuhay ang bagong kasal. Ako po yung mare ng bayan. Pengi ng groceries. Nangingi ng Oh, groceries. syempre, dahil di ba? Parang giveaway yung ano. Ako po ang inyong mare ng bayan, Mare Yao. At syempre, hello, ako si Attorney PG. Hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. ayan, Hello, alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Ang dami-dami ng mga pangyayari. I know, pero at least yung masaya yun. Oo. Pero hindi ko alam kung masaya yung mga magulang nung Hindi, isa. alam mo, ang mga gusto kong mga itanong dito, attorney, kasi usaping batas yan eh. Yung mga prenuptial, Oo. yung mga tipong, sa bagay, nasa edad na sila. So, Oo kahit naman. humarang ang mga magulang, Oo wala naman, namang wala na yun, magagawa wala yun, na, di wala ba? na. O kaya naman yung issue ng, anong tawag dito, yung mga kustodiya ng mga bagets in the future. Sure. Kasi yan yung mga pinag-uusapan Ayan, dati. okay, oo nga. May Oo. una-una sa prenuptial, meron tayong lahat karapatan na magkaroon ng prenuptial agreement. Kasi without a prenuptial agreement, ang property regime, ito napakabigat ng mga salita, pero yung yung usapan nyo bilang mag-asawa, kung wala kayong usapan, Oo. ay what is yours is mine and what is mine is yours. Hoy! Yun ang ibig sabihin. Ganyan. nun. Alam mo in fairness, in Fairview, hindi oo. naman din masyadong nalalayo yung hindi. Oo, Malayo sila sa agwat sa pera. Pero hindi naman hindi naman siya yung nung wali-wali. nagiging kahos, Oo, hindi naman mukhang sunshine. hindi niya kailangan. Hindi niya. Hindi naman sunshine. But what is mine is yours and what is yours is mine. Oh. At even before the marriage. Okay. Sige. So, Yan po ang yun, aming kaya mga pwede magandang kayo, talakayan. sige. Pero yun na, kaya minsan napiprina para you can determine na yung hindi ganon. Okay. ano. Okay. Eto na ang mga numero na pwede nyong pwede nyong tawagan Oo at nga. itanong sa amin Kung tungkol kayo family matters. Kung kayo umiibig at gusto Sige you and me against the world. Ayan. Ayan, Sige. diba? Okay. Anong number? Tumawag po kayo, mag-text sa Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin kayo sa aming Facebook Messenger. Ayan. Okay. Sige. Magandang, sana may ganyan tayong tanong, kasi gusto ko yung mga ganyan. Yung, Sana sila talaga mismo mag-text sa atin. Pasagutin ko talaga. Talaga? Oo. Okay. Ay, una-muna, Hindi ka naman si Nancy Binay, ano ba? unang-una kailan ng church wedding. Sana maimbita naman Hindi tayo. naman tayo si Boy Abunda, Malay diba? mo, diba? Oh, Kasi lang yung civil. Oo. Sige, eto na ha. 39 years old, si Grace ng Pampanga ang kanyang tanong. Mahigit 15 years na po kaming nagsasama. Yung team ang ating pinag-uusapan. Ayan nga. Okay. At ang aking live-in partner ay meron kaming 3 anak. Ano ba? Meron kaming Meron anak kaming lang. anak. Ako naman, di ba? Agad-agad, Oo. hindi daw sila kasal. Oo. Nalaman ko pong may relasyon na siya sa ibang babae habang nagtatrabaho sa abroad. Ay, At okay. doon na sila nagkakilala. Gusto ko pong malaman kung may maari ba akong ikaso laban sa aking partner o sa kanyang karelasyon kahit hindi kami kasal. Meron po ba akong legal na karapatan sa ganitong klaseng sitwasyon? May anak ba sila? Wala?
Meron. Pero hindi lang sinabi kung ilan. Meron kaming anak. Isa lang ata. Ayan, meron kaming anak. O, kasi, Okay, okay, live-in partner, nasa abroad. okay, unang-una. Ah, gusto ko sana sabihin vowsy, pero nasa ibang bansa eh. So, medyo mahirap yun, di ba? Kasi a vowsy is a criminal act eh. And it has to be, ang nangyari doon. Ang may karapatan ka, malinaw na malinaw, ay suporta para sa inyong anak. Anak, Oh, okay. kasi kahit na sabihin mo hindi ka kasal, ay an illegitimate child has the right to support from their father. So, Alam mo, oh, attorney, may alam tatanungin mo ako madalas sa'yo. mangyari yan sa mga OFWs. Alam mo, may tatanungin ako sa'yo. Ano? Alam ko kasi na pag ang OFW umaalis na ng bansa, nandoon talaga yung lahat ng klaseng tukso. Kaya nga madalas mangyari yan sa mga OFWs. Yes. So. Pero, ang nagiging shield naman ng mga tao nandito, vowsy. Oh, pwede. Pero ang tanong ko, paano kung, what if the love is not really there Oo nga. anymore? Well, actually, vowsy is not based on love. It is based on the abuse. Kasi alam ko pwede ka pero parang pinaghihigantihan na lang eh. pero pwede rin siyang mag-vowsy actually kahit na nandoon. Kasi some of the acts may be committed here, lalo kung hindi nagbibigay ng suporta, 'di ba, sa mga anak nyo o anak nyo, or kunyari kahit kung umuwi dito hindi na ikaw sinusuportahan o merong mga So masasakit yung na salita. suporta talagang vowsy. Oo, kasi Pero economic yung- abuse yun. Pero yung para bumalik sa'yo ang isang tao, Ay, paano yun? wala namang solusyon ng batas doon, Oh. 'di ba? Alam naman siguro ng husgado yun, ano? Oo, alam naman ng husgado Na yun. parang pinipilit mo siya. Yes, so kahit na magkaso ka ng vowsy, makikita naman ng mga tao na kung talagang totoong is it abuse or is it just because of You wanted him back. or Yan. not naman you wanted him back but more of revenge. Revenge. oo. Revenge. Ay, hindi ko yung sinasabi na kaso nyo yan, ho. Pero sa dami Yes, ng mga meron kakilala kang legal natin. na karapatan. Malinaw na ang legal na karapatan mo na madali mong magagawa ay ang suporta para sa inyong anak. Okay. 'Di ba? Yan. Pag ngayon, if it's vowsy, ito pinatutunguhan nito. Pwede ka mag-vowsy pero kailangan well documented ang abuse sa iyo. Yan. Okay, Okay, eto si naman. Neneng. Si Neneng ng North Caloocan. Magandang gabi sa'yo, Neneng. Neng. Magandang gabi po. Yes. Okay. Anong tanong? Ma'am, ano kaya po ang pwede kong ikaso sa taong nag-post sa akin sa social media, ma'am? Actually, Na ano? ma'am, isa daw po ko scammer, magnanakaw, Ay, ano po masasakit na salita. Cyber ganito po yun. libel. Cyber Opo, libel. kasi- Opo. Bali, ma'am, doon po ako may utang sa nanay niya. 125,000, umabot ng 700,000. Bakit naman? Sige. Opo. Wala po kaming any agreement, wala po kaming pirmahan, verbalan lang po. Ngayon po nakapagbigay po ako ng 520 na. Nung hindi po ako makapagbigay, ayun po, ipinost ako ng anak niyang pulis. Yung nanay po niyang nagpautang sa akin is namatay na. O dapat Last patay na year rin ng pa. 'di ba, ang obligasyon. Wala kayong Kaya- kasulatan? Wala kayong kasulatan? Wala po, ma'am. Wala po. Any documents, wala po, ma'am. Kaso text, ang nangyari text. po, Text message. wala, ma'am. Basta po, lang po, verbalan lang po kami na yun, nagbabayad po ako sa inutang ko. Pero since tapos na Namatay na. nakamatayan na, edi wala na. Kasi Opo. So Bali, ma'am, siguro inaasahan nila na magbabayad ka pa rin dahil habang nagbabayad ka, ginagamit ng pamilya. Since namatay Opo. na. Kaya po ang nangyari, attorney, yung anak niyang pulis ang nananakot sa akin. Nung hindi po ako makapagbayad na, ipinost niya po ako sa social media na kung ano-ano masasakit na salita. Ngayon po, may friend po ako na nagbigay ng data information ko, yung data privacy ko. Kasi po naglabas ako ng sasakyan sa isang Mitsubishi na kasa. Yung friend ko po na naging friend niya, yun ang nagbigay lahat ng information ko. Kaya nung nag-post po siya, doon po sa mismong bayan ko, sa Nueva Ecija, doon po siya nag-post ng masasakit na salita. Halos yung anak ko po ay nagkaroon na ng, binubuli na po, halos nag-commit na ng, gusto na raw niya pong magpakamatay. Nako naman, Nene, nakakalungkot naman yan. Unang-una,
that's very clear case of cyber libel, ha? Kasi, Pulis pa. pulis Pulis pa pa. siya. So, pwede kang, I'm sure you know this already, di ba, na una muna cyber libel dahil posted in social media at hurtful words, besmirching your reputation again, na totoo naman. So, that one. Opo. Pangalawa, yung data privacy mo dahil kung, 'di ba, dahil paano niya nakuha yung mga information mo sa kasa, 'di ba? Actually, ang may problema diyan yung sa kasa, dahil bakit niya pinamigay yung mga information mo. May, Pangatlo, opo. pangatlo, pulis yan. Actually, ang pulis may internal ano yan, yung Punta ka sa Napolcom. punta ka sa Napolcom. Oo, sila yung Yung kanilang disiplina sa Disiplina. kanilang among themselves na pag ganyan ang ginagawa ng kanilang mga fellow policemen, sila. Actually, ang mga police mas takot sa Napolcom kesa sa sa kanilang hanay. mas takot sila sa Napolcom kesa sa makasuhan sa korte. Bali po, opo, bali po, attorney, yung yung nagbigay sa privacy ko, may magiging kaso rin po siya. Yes, oo, kasi walang pahintulot sa at pinamigay niya yung Pero may prueba ka ba na siyang Oo. nagbigay? Yes po, yes po, attorney, meron po. Paano? Kasi una po sa lahat, friend ko po siya ng almost 8 years, naglabas po ako ng sasakyan sa kanya. Tanging sa kanya lang po ako nakapagbigay ng picture ko at saka ng address ko sa amin kasi nasa kanya yung ID ko, yung mga sirok. Wala okay po akong naman pala eh. pinagbibigyan nun, kundi siya lang po. Ngayon po, itong friend ko po na ito, wala rin po kami any agreement. Nung hindi po ako ma-releasean ng kanyang sasakyan, hindi po ako ma-releasean ng sasakyan, ipinahiram po niya sa akin yung kanyang sasakyan, yung G4 at saka L3. Ngayon po, nung binigay po niya sa akin, nung kumalat sa yung post na yon, alam ko sa kanya po galing yon. Ang ginawa ko po, hindi ko muna sinauli yung L3 niya. Kasi Ay, hindi naman nagre-renta po pwede. ako sa kanya. Pero sinuli mo na ba ngayon? Actually, hindi pa po, ma'am. Hindi Ay, ko pa alam po mo, Naku, binibigay. makakarnapin ka Alam mo, ng di oras. nene nga, isauli mo na yan, baka ikaw pa ang ng karnaping, ha? Tandaan mo yan. Wala naman po kaming may naman po siya. Meron naman po kaming agreement na hindi totally agreement. Siya po yung kusang nagpahiram sa akin. Pero hiram Kahit lang na, yun. hiram Pero lang. kung hiram lang yun, pag the moment Hiram- she demands Opo. it and you do not give it back. Hindi, ganito, Neneng. Opo, Makinig ka, hiram Neneng. po siya. Opo. Meron Sige po, kang, ma'am. kumbaga ikaw ang nasa ibabaw ngayon. Huwag kang gagawa ng isang bagay na pwede kang mabaliktad at ikaw ngayon ang magiging kawawa. Tanda mo to, Nakuha Neneng, mo. ha? Ang cyber opo. libel, mas mababa ang penalty niyan than carnapping. Ang carnapping, Mas matindi mas ka. matindi yun. So, isauli mo na yan sa sakyan na Yan. yan. Nakuha mo? Bali Ang po, data opo, privacy, hindi opo. ganon kalaki rin ang Oo, penalty ang kesa sa carnapping. oo. Nakuha mo? Bali Baka po, at mabaliktad ka. Oo. Bali po, attorney, kasi pinarerentahan po niya sa akin yun. Nirerentahan ko po sa kanya actually. Okay, Ngayon, meron kayong usapan na nagbabayad ka ng rent kasi sabi mo pinahiram eh. Oo nga. pinahiram po niya, pero ako po yung talagang nagsabi na, sige, rerentahan ko na lang makatulong sa'yo. Ngayon po, hindi ko talaga, may mga kami, resibo na nagre-rent po ko sa kanya, binibigay ko through Gcash. Pero alam mo, okay. Hindi pa niya dinademand ng balik kasi kailan ang huling usapan niyo ng upa? Ngayon po, nag-usap naman po kami. Oh, Ano sabi niya? Ano sabi niya? Sabi nga niya, as long as na hindi ko pa raw isinasoli, rentahan ko sa kanya. Meron kayong kausapan na gano'n, kasi naka-text yan? Opo, meron po, Sige, naka-screenshot itago mo po. na muna yan. Pero kung ako, Neneng, kung gusto mo, kung medyo delikading din ka dyan, ha? Sa totoo lang, Neneng, baka sabihin na hindi totoo yan, ha? So, might as well, kung ako, if you're doubting the loyalty of your friend, might as well, kasi pwede namang erase ngayon, di ba, on both sides. If you're doubting the loyalty of that friend of yours, isoli mo na yung sasakyan, di ba? Kasi baka mamaya baliktarin ka pa. For me lang. O, screenshot mo daw lahat ng mga Gcash mo na Oo, payment. sa kanya. Opo. Para hindi ka mabaliktad. Kasi Okay. kanina ang intention mo, wag isoli. Mali yun. Hindi po, ma'am.
hindi po, attorney, ano naman po sa akin, kumbaga humihingi lang po ako ng ano, kasi siya po kasi nagbigay sa, doon sa police and data privacy. Ang nga. sa akin lang naman, opo. Ang galit ng isang tao, wag mong lalagyan ulit ng galit kasi kundi parang ikaw yung isang naging caller natin. Oo. Imbis Basta- na siya na yung nanalo, siya pa yung natalo. Hindi, pero madami naman talagang sinasasama ng loob. Una muna, sige. I'm sure parang frantic kasi itong si ano, no? Pero Neneng. si Neneng. Umayos muna tayo. Unahin natin Oo, muna. ulitin mo. Ulitin muna natin. Una muna, yung cyber libel, yes. Meron kang ano dyan. Pangalawa, yung sa Napolcom. Pwede kang magreklamo. Punta ka na sa Napolcom Ang unang-una is that may utang ka pa ba sa kanila? Wala na. kasi namatay na Namatay yung na at wala namang nagpautang sa'yo. kasalat. Oo. So, yung tatlong Eh, yun. yung bang utang na yun hindi pwedeng ipasa sa anak? Unang-una, okay, is it, kasi walang kasulatan eh. Wala silang on interest, di ba? Wala, nothing. May nagbabayad lang siya. And since namatay na yung dalawa sila nag-uusap, does it pass to the estate? Not unless may kasulatan. At ang hirap patunayan na meron Oo. pa kung wala namang kasulatan eh. Oo. Pues, itanong natin sa patay. Oo nga. Wala Baka- na po, wala po. Wala na. Baka bigla Hindi. mabuhay. Hindi, kaya naman siguro siya nagngingit-ngit yung pamilya dahil siguro yung binabayad na bon-bon dun sa nanay, siguro nakakatulong sa kanila. Yeah. Pero ngayon na ikinamatay na, gusto na sana nila, ituloy mo pa yun. Wala na nga eh. Pwede mo naman ipatawag yung pulis sa Napolcom para makapag-usap kayo ng masinsinan, Oo. para matapos. Kaya nga lang po, ang Pero syempre ginagawa po natatakot siya nilang, siguro pag pulis yan eh. opo, ang ginagawa po nila, sabi niya, may warat na raw ako. Ay, Sabi huwag ko, kang paano ako maniwala doon. nagkawaran? Hindi, huwag ka, nananakot lang yun. Hindi ka pwede magka-warrant unless you're caught, alam mo yung mga warrantless arrest, yung mga in flagrante delicto. Hindi, kasi siguro, syempre, ang lahat ng tao, pag sinabi mong pulis, may otoridad eh. Oo nga. Pero hindi, Oo. hindi ka magkakaroon ng warrant na hindi mo alam. O, kung ako sa'yo, kung talagang takot ka, pumunta ka nga lang Oo Napolcom. nga, Sila Nene. ang pwedeng Yes, Neneng. magpatawag dyan sa pulis na yan para malaman niya kung saan lang siya dapat. Kasi minsan, umaakyat yung, yung authority sa ulo. Nakala niya. Medyo ano siya, nagpa-power trip siya. Yes. Oo. Nakuha mo na. Opo, opo. Yes, Neneng. Salamat Ingat po. kayo. Okay. Thank you. Salamat po. Salamat po. Okay. Alright, eto na si Carlo ng Quezon City. Siya ay 35 years old. Nagkaroon po ako ng hindi pagkakaunawaan sa isang, ano ito? Siphoning. Ano yun? Sa Malabanan. Sorry, nasabi ko yung pangalan. Sa septic tank. Ayak. Ew. Yeah. Okay. Okay. Matapos Tatanong-tanong ka eh. Ayaw mo pala yung sagot. Matapos Ew, sila ew. dumating ng mas maaga kaysa sa napag-usapang schedule. Pagkatapos po ng aming pagtatalo sa Messenger, pinost po nila sa kanilang Facebook page ang screenshot ng aming pinag-usapan Ay, kasama ang aking larawan at address. Nais ko pong malaman kung maaari ba itong pumasok, ayan na naman, Oo sa nga. cyber libel or paglabag sa Data Privacy Act, lalo na't nakalantad ang aking personal na impormasyon. Ano pong legal na hakbang maaari kong gawin kung hindi pa rin nila inaalis ang naturang post? Huwag mo paalis, kunan mo. Oo nga. Una muna pares kunan mo. Kasi tama yung sinabi mo. Tama. Nila cyber libel yon at Data Privacy Act, 'di ba? Tsaka Saan siya magrereklamo? sa Data Privacy Act pero Data Privacy Commission Or, Police. pwedeng police na rin yan eh. diretso ka na sa Oo, police, pwede na- pakita mo. Kasi ang police, ang PNP meron na yung Cybercrime desk. Division. May Oo. cybercrime desk na yan. Totoo, sa dami ng gumagawa ng ganyan ngayon. Oo nga. Parang feeling ko kalahati yan ng trabaho ng police, puro Puro cyber cybercrime, na. no? Kasi ang mga tao ngayon nabubuhay ngayon cyber. Kasi kung hindi scam, kung hindi identity Oh, theft, actually, ang dami mo nang ginagawa ngayon Dami. na dumadaan sa cyber world, 'di ba? Yes. Shopping, lahat na delivery, 'di ba? Yes. Nakikipag-usap ka ngayon. Very rare na yung face-to-face na nag-iusap. totoo. Text. Oo nga. Tapos totoo. para makibalita, minsan hindi mo na kailangan balita. Pagtutunan mo na lang yung kanyang mga sockmed. Ay, Correct. nandun pala siya. Oo nga. ganun. Kaya nga, wala na. Okay. Well, anyway, ang dami-dami nating natutunan ngayong araw na ito. Oh, Sabi nga natin, minsan, Oh. wag ho kayong nagpapadala sa inyong mga emosyon. Oo nga. Although, tao lang tayo. Oh. Talagang minsan, Oo, anyway. nakakagigil talaga.
Pero kailangan ho natin, we have to keep our cool. Oh. Kasi kung tayong nasa upper hand, baka tayo pa maging nasa Oh. losing Ay, end. parang kanina yung caller natin, di ba? Parang we were Yes. worried na baka mamaya yung Correct. na hindi niya pagsoli. Eh, puto na nililinaw niya na nilupa naman Oo. pala. Kasi di naman niya inuna yun eh. Di ba? Una-una sabi niya, ikaw pala yun ha, teka, hindi ko sosoli. Di Di ba? ba? May Kaya galit eh. akala natin, isuli mo! Baka Kaya makahanapin. nga. Kayong pala may upa siya. Correct. O, ito na si Adrian, Ah. 30 years old ng Cebu City. Permanent pong na-disable ng Facebook ang aking 14-year-old account matapos itong ma-flag dahil umano sa child sexual exploitation content. Nga. Kahit wala naman po ako ipinopost o ginagawa na may kinalaman dito. Nag-file po ako ng appeal, ngunit makalipas lamang ng ilang minuto ay tuluyan nang na-disable ang aking account nang hindi pinapakita ko anong post at ano ang naging dahilan. Dahil dito nawalan rin ang aking mga larawan, memories at iba pang personal data na naipon sa loob ng maraming taon. May batas po ba sa Pilipinas katulad ng EU Digital Services Act or may legal na paraan para maipa-review at maibalik ang aking Facebook account? Oy, maganda to. Wala pa ata tayong parang like the EU Digital Services Act. Oo. Ang tanong, hindi naman pinipilit ng Facebook ang isang tao para mag-subscribe sa kanya. Oo. Tama ba ako? Hindi, oo. So, kung ikaw ang nag-subscribe Mm. at prerogative ng Facebook kung tanggalin ka with or without your consent. Oo. Is Pero that rogative legal? talaga nila yan. Prerogative nila. Oo. Eh kasi, not Parang for do anything. you have a right to your SOCMED account? Yes. Actually, that's a very good question now na parang feeling ko ay kasi sabi na flag siya ng child sexual exploitation content. Sinasabi niya na hindi naman siya yon. Pero still ang ginawa ng Facebook ay dinelete na lang. Actually, kung ako rin naman ng Facebook rather than kung Sacrifice. child sexual exploitation Yes, content. oo. I-delete ko na agad yan dahil nakakatakot ang child sexual exploitation Alam mo, content. ganito yan na attorney Ang ako kasi, minsan nakaka-receive ako ng kung ano-ano. Oo. And minsan may nudity, Ah. merong child ako nire-report ko. Oo. Oo. I report. Totoo yan. Kaya ito, ang kinanghihinayangan niya yung all the pictures kasi nga naman ina-upload yan, di ba? So, parang siguro ginawa niyang parang cloud. Di ba, minsan ang ginagawa ng mga tao, ginagawa nilang cloud ang Facebook. Pero yun na nga, you run the risk. Now, it can Facebook self-regulate kasi Facebook is self-regulating. Yes, yes. So, they can. Now, hindi ko alam, ang EU Digital Services Act, did you bring it up? O to, Ayan, illegal content ensures and protects children. Actually, meron tayong ganyan, but not in one thing, di ba? Kasi meron tayong cybercrime at Yeah. child exploitation. In fact, sa atin lang, it's actually, ang napapansin ko sa ating mga batas, the regular crimes, if you do it cyber, mas lumalaki lang ang penalty. Correct, correct, Oo, correct. diba? Kunyari, if it's libel, but if it's cyber libel, mas mataas ang penalty. If it's child exploitation, but if it is child exploitation online, mas mataas ang penalty. Siguro, try niya mag-email sa Facebook. Try pero mo mag-email sa Facebook. hindi problema ng Facebook kung tinanggal niya yan kasi prerogative nila yan. Oo, totoo. Di ba kung ayaw nilang, kunwari, huwag ka mag-Facebook. Hindi, pero the thing is, ang sinasabi ko is that this is a nice question to have dahil Facebook has it crossed the realm of it being a private company or a semi-private Yes, company yes. na people rely on for their daily lives. So, meron silang karapatan to have the due process na munang gawin to. Yun na actually feeling ko pwede niyang gawin na if you're going to delete me, fine, delete me. But can you please give me some photos back? Kasi nandun sa cloud Pwede niya nila. sigurong apilan yun, no? Yun ang apilan Pero niya. kasi sa totoo lang ho, pagka nagkaroon sila ng issue about child pornography or any nudity, ako. sila, Facebook will face the consequence. Kaya nga, yun na nga sinasabi ko na Yeah. parang, even if you appeal, they will still delete it kasi they're just doing it on the side of extra caution because child sexual exploitation carries you to the very heavy penalty Yes. anywhere in the world. Ako, I upload whatever social media that would really secure. Oh yeah, it may sound like unjust to you, but I Yes. mean, I would also look at it on the other side. But do not
kung na-deactivate yan, doesn't mean na, or completely deactivate, hindi pa yan tapos ang usapan. If your only concern is your Just, cache, ano, the photos, then maybe you can ask them to please, siguro naman mafa-flag nila yung mga photos na napaka-inosente, di ba? well, and It's also a lesson learned for everyone na do not rely on on social media to keep Or- your yeah, or to that's keep true, your that's photos true. without backup, 'di ba? Dahil Yes, at that's any true. time pwede yan ma-deactivate nga naman, 'di ba? Yes. Anyway. Okay. Anyway, sana po ay marami kayong natutunan sa amin ngayong gabing ito at sa susunod nating pagkikita muli. Ako po inyong Mare ng Bayan, Maria. I would like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Bayba Castro. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Ingat kayo tayo. Bye!